Naaresto na ang itinuturong utak sa isa pang multi-million peso investment scam na si Jacob Coco Rasuman. Ililipad siya sa Maynila ngayong gabi. Pinaaresto rin ang kanyang ama na si dating DPWH Undersecretary Bashir Rasuman na sangkot din daw sa investment scam. Samantala, gumugulong na ang investigasyon ng Department of Justice o DOJ sa Aman Futures Group. Eksklusibo namang nagsalita sa GMA News si Pagadian City Mayor Samuel Co kaugnay ng pagkakadawit niya sa kaso. May report si Lia Manyalak del Castillo. Hawak na ng National Bureau of Investigation si Jacob Coco Rasuman. Naaresto siya kanina sa kanyang bahay sa Marawi City. Kusang loob daw na sumuko si Rasuman sa mga pulis at NBI. Si Rasuman ang itinuturong may-ari umano ng isa pang inirereklamong investment scam. Pinopronta umano nito ang NAD Auto Corporation, ang sariling negosyo ng pamilya Rasuman. Matapos maaresto, agad siyang dinala sa Cagayan de Oro. Bukod kay Rasuman, nagpalabas na rin ang warrant of arrest ang korte laban sa mga kaanak nito. Kabilang na ang kanyang amang si dating DPWH Undersecretary Bashir Rasuman. We are trying to determine the exact whereabouts of the other respondents, meaning the father, former DPWH Undersecretary, and others. Aabot sa 120 million pesos ang di umano'y nakuha ng pamilya Rasuman mula sa 25 complainants pa lang. Pero giit ni Rasuman, wala silang intensyong manloko. Sadyang nagkaproblema raw talaga sa kanilang negosyo. Nasa ilalim ng protective custody ng Provincial Crisis Committee ng Marawi sina Rasuman at ang kanyang pamilya sa takot na baka gantihan sila ng mga namuhunan at nalugi sa kanila. On August 15, 2012, Coco Rasuman, who could not make good his promise to pay his investors by August 15, 2012. So when he could not make good on that promise, he voluntarily placed himself in the custody of the 103rd Brigade Headquarters in Marawi City. Protective custody rin ang hiling ng 5 sumukong Board of Directors ng Aman Futures Group. Kanina, gumulong na ang preliminary investigation sa multi-billion peso investment scam. Todo tanggi ang 5 na may kinalaman sila sa pagkulimbat umano ng pera ng libo-libong investors. Wala raw silang hawak na pera mula sa mga investor at na kay Manuel Amalilio raw lahat. Pagdating ng January 2012, sabi niya sa akin, "Boy, kailangan ayos na ka kasi maglagay akong business sa Cebu. Tapos gawin kitang tao na permanente na may sahod sa akin." Lumantad din ang 3 dating teller ng kumpanya. Patuloy naman pinaghahanap ang isa pang board of director na si Fernando Luna. Nagpadala na raw siya ng feelers na dadalo sana sa pagdinig kanina pero hindi ito natuloy. Mr. Fernando Luna, who through a representative earlier informed us that he might come, finally intimated to us that he will not be appearing anymore for today's proceeding, but he will attend the hearing in Pagadian City. Ang investment scam nagsanga-sanga na hanggang politika. Sa exclusive interview ng GMA News, nanindigan si Pagadian City Mayor Samuel Co na wala siyang kinalaman sa Aman Futures Group at isa rin daw siyang biktima. Dati na raw siyang may duda sa interest rate ng Aman. So nung June, you asked the Chief of Police to investigate Aman. Yes, Bakit po? Kasi may narinig na ako na may ganun, investment daw, pera. Sabi ko, nako, scam to. Gusto rin daw linawin ni Co ang balitang siya mismo ang nagpapamudmod ng cheque ni Amalilio na tumalbog. Ito, nakisuyo sila kasi wala na mag-receiver. Anong gusto nyo? Tatanggipin ko to, i-distribute ko, hindi. Siyempre, may i-distribute na. Nagpangalan, kaninong pangalan yan, So nagpagandang loob lang? Yes, may trompa, may sound system kami doon. Naggawa ako ng stage doon sa gitna talaga. Tapos ina-announce namin na kung tatalbog ito, wala kaming kasalanan ha. Wala kaming alam dito sa operation ng Aman. Hindi, ito, pinapadala lang doon, kinukuha natin para ma-distribute nyo. Ang pagkakasangkot daw niya sa scam, tila may bahid politika. Ayon pa kay Co, may kinalaman si Governor Antonio Ceriles sa pagdidiin sa kanya. Lahat, pati mga municipal mayors na, invest lahat. Do you think Governor Ceriles also invested? As most of the people says, they have invested kasi driver nila naghatid ng pera doon eh. At saka hindi maliit, siguro 40 million, wala mga ganun, malaki daw. Character assassination and then to discredit me from the party. Meron po ba kayong kinalaman sa Aman Futures Group
Are you a member of this I am group? not. I am not. I'm totally not, Kara. Itinanggi naman ni Governor Sariles ang akusasyon ni Ko. Wala pong politika to. Winarningan na siya ni Mrs. Kizombi na ito isang scam. And yet, tinuloy pa rin niya. Dito lang po sa Pagadian, sa dami kasing lisensya o permit at encouragement binigay niya, dumami po ang naging biktima. Nauna nang inirekomenda ng DOJ na sampahan ang kaso si Ko kaugnay ng Aman Investment Scam. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.